not get the concept? Kasi nga, kapresyo niya na lang talaga yung Innova na manual, no? Tapos naka-body on frame ka na. Saktong-sakto pang akyatan tsaka mga malulubak na area sa Baguio. Kaya wag kayo magtaka kung ba't ginagawang taxi yan dyan. Kasi value for money talaga siya. And at the same time, reliable. Yes, marami din dyan kapresyo lang din. Ang tanong, reliable ba? Kaya sa budget range na yan, perfect talaga yung Innova tsaka Montero. Kaya mamimili ka na lang sa dalawa. Yung maliit ba na malaki yung makina, Innova, 2.8 yung makina. O yung malaki na body tapos 2.4 yung makina. Parehas din diesel. Meron silang features na wala sa isa. Example, si Montero, meron siyang off-road capabilities. Samantalang si Innova, pwede na. Tapos si Innova naman, mas maluwag talaga yung loob niya. Kaso yung third row, tsaka syempre, pag dinala mo yung Innova sa NLEX, sung! Tapos less body roll din. Kasi mababa lang siya, tsaka naka-unibody. Si Montero at kahit anong SUV, maalon talaga. Dagdag mo na rin yung bigat ng manubela, syempre. Pero nasa Pilipinas tayo na pag naka-SUV ka, mas mataas yung tingin sa'yo ng tao. Pero hindi talaga yun yung sukatan, ha? In general lang naman. Yung iba dyan, naka-sedan lang pero milyonaryo. Yung iba naman, naka-SUV pero pinipilit lang. Preference lang din talaga. Peace!